Sa isang mahayag na koridor na yari sa kahoy, marahang sumisilip si Yuir mula sa likod ng makapal na haligi, nanginginig ang kanyang katawan, at ang kanyang mga matay nakadilat sa matinding pagkamangha, tila ba bawat hingay nagiging mabigat habang pinagmamasdan ang nagaganap. At doon, sa gitna ng bulwagan, nakatindig si Chushu, kalmado, matatag, parang isang batong hindi matitinag ng unos, nakaharap sa kanya si Litong, nanginginig, pawisan, at halos mawalan ng lakas. Sa likuran ni Litong ay si Li Jing, nakataas ang kilay, nagugulat ngunit may bahagyang aliw sa kanyang titig. Unti-unti, mabagal ngunit mabigat, humakbang si Chushu pasulong, bawat yapak ay parang hampas ng kulog, dahilan upang umatras si Litong at ang kanyang alagad, natataranta sa takot at gulat. At sa isang iglap, sumugod si Chushu, mabilis, matalim, parang kidlat na bumaba mula sa langit, bakas sa mukha ni Litong ang matinding pagkasindak, ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Itinutok ni Chushu ang matalim na punyal sa mismong lalamunan ni Litong, tumigil ang oras, patak ng pawis ang bumagsak sa kanyang mukha, bawat patak ay parang bigat ng kanyang pagkakamali. Sa basurang tulad mo, malamig na saad ni Chushu, sa tingin mo kaya mong maghanap ng gulo sa akin, hindi mo alam ang iyong lugar. Ang titig ni Chushu ay parang yelo, matindi, malamig, walang bakas ng awa. Pinaalala niya kay Litong na kahit minamaliit siya ng pamilyang Chu, siya pa rin ang ikalawang batang amo, anak ni Chu Guangzong, at si Litong, isa lamang walang kwentang taga-sangay, saan ito kinukuha ang lakas ng loob para guluhin siya, kahit patayin pa kita ngayon. Dagdag ni Chushu, ang pinakamabigat na parusa na ibibigay sa akin ng pamilyang Chu ay isang magaan na kaparusahan. Nang marinig ang mga katagang iyon, mariing napaisip si Litong, tama si Chushu, siya ang sariling anak ni Chu Guangzong, ang saktan si Chushu ay parang pagsampal sa buong mukha ng pamilyang Chu, agad niyang napagtanto ang kanyang kamangmangan, ang kanyang padalos-dalos na desisyon. Ngunit bigla siyang natigilan nang mabilis na iniunat ni Chushu ang hawak niyang punyal. Iniabot niya ang hawakan nito kay Litong, isang hamon na puno ng panlilibak, nanlaki ang mga mata ni Litong, hindi makapaniwala, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi niya agad tinanggap. Malamig na muling binitiwan ni Chushu ang kanyang mga kataga, isang utos, isang hamon, isang panawagan ng tapang, kunin mo ang punyal na ibinibigay ko. Nang masilayan ang mapanindak na ekspresyon ni Chushu, agad na kinuha ni Litong ang punyal, nanginginig sa matinding takot, ang kanyang mga kamay ay parang yelo, nanginginig habang hawak ang matalim na sandata. Tumayo nang malapit si Chushu, ganap na nakabukas, walang proteksyon, tila ba hinahamon ang kapalaran. Tinuyan niya si Litong, pinaalala na siya mismo ang nanggulo kanina. Ngayon, binigyan siya ni Chushu ng pagkakataon, isang pagkakataong sumugod, isang pagkakataong patunayan ang sarili. Ngunit sa halip na lakas, tanging pagtitig lamang ang naibigay ni Litong, hawak niya ang punyal. Ngunit ang pawis na tumutulo sa kanyang mukha ay nagbabadya ng panghihina. Mula sa likuran, si Li Jing ay nakamasid, puno ng panghihinayang, alam ang kahihinatnan. Dinakma ni Chushu ang kamay ni Litong, itinulak ang patalim palapit sa kanyang sariling dibdib, malakas ang kanyang tinig, isang sigaw na yumanig sa bulwagan, kumilos ka. Huwag kang maging duwag. Ngunit habang tinitigan ni Chushu ang nanginginig na kamay ni Litong, napagtanto ni Litong ang katotohanan, hindi niya kayang patayin si Chushu, ang bigat ng pangalan ng pamilyang Chu ay parang tanikala na pumipigil sa kanyang mga bisig. Ibinagsak niya ang patalim, sabay atres, at mariing sinabi, hindi ko magagawang manggahas na patayin ang second young master ng Chu family. Sa sandaling yun, mabilis na sumampal si Chushu, mahigpit, matalim, parang kidlat na damapo sa mukha ni Litong, tinawag niya itong walang silbi, walang lakas ng loob, iniutos niya na pasanin ang katawan ng kanyang kaibigan at umalis kaagad. Agad na kinuha ng mga tauhan ni Litong ang bangkay ng kanilang kasama, nagmamadali silang umalis, ang bawat hakbang ay puno ng kahihiyan, mula sa kanyang taguan, si Yuir ay nakatingin, nakatakip ang kamay sa bibig, namangha at nagtataka sa biglang pagbabago kay Chushu. Sa puntong ito, makikitang nagmadaling dinala ng mga tao ng angka ng Li ang bangkay, hindi pa sila nakakarating sa pangunahing bulwagan ng Inn nang lapitan si Litong ni Li Jing, maingat, at tinawag, Young Master. Ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap, malakas na sinampal ni Litong si Li Jing, punyeta, humagulgol si Litong, itong lahat ng kahihiyan ay dahil sa iyo, gago ka, isinama mo pa ako sa gulong ito,
tandaan mo ito ng mabuti, kahit ipagtanggol ka pa ng third young master, kapag nakauwi na tayo sa angka ng Lee, ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang tunay na sakit. Dumilim ang gabi, at lumipat ang eksena sa isang sinaunang istruktura, lipas na sa panahon, naliligo sa liwanag ng kabilugan ng buwan, sa malayo, nakatayo ang isang matangkad na bundok, tahimik, kahanga-hanga, parang bantay ng mga lihim ng gabi. At doon, makikita ang isang lalaking nakasuot ng kulay lila, humakbang siya pasulong, magalang na nagbigay-pugay kay Chu Shu, young master, maaari ko bang itanong kung bakit mo ako ipinatawag sa ganitong oras ng gabi? Bahagyang tiningnan ni Chu Shu ang lalaki, malalim ang kanyang isip. Ayon sa mga alaala ng dating Chu Shu, ang lalaking ito ay si Gao Bei. Pumasok siya sa angka ng Chu mahigit 10 taon na ang nakaraan, palaging naglingkod bilang isang tagapagpagawa, hindi kilala, hindi napapansin, ang kanyang kakayahan ay karaniwan lamang. Matapos ang halos 10 taon ng pagsasanay sa martial arts, nakarating lamang siya sa temporary body realm, gayunpaman, siya ay itinuturing na isang matapat na lalaki. Itinabi ni Chu Shu ang kanyang mga pag-iisip, malamig na nagtanong, Gao Bei, ako'y napagbintangan at ipinatapon sa Southern Mountain Mines, dahil sa akin, ikaw ay ipinadala rin dito, nakakaramdam ka ba ng pagdaramdam? Agad na sumagot si Gao Bei, puno ng katapatan, young master, hindi ko kailanman naisip yun sa ganoong paraan, upang makapaglingkod bilang alalay ng pangalawang young master, ako ay lubos na nagagalak. Patuloy na tinimbang ni Chu Shu si Gao Bei, ikaw ay nasa angka ng Chu sa loob ng mahigit 10 taon, ang iyong buwanang sahod ay 2 pirasong pilak lamang, samantalang ang marami na pumasok kasabay mo ay naging mga tagapamahala, tunay nga bang wala kang pagdaramdam? Ngunit mapagkumbaba pa rin ang sagot ni Gao Bei, siya raw ay tanga, kulang sa kakayahan, at sapat na para sa kanya ang makarating sa kung nasaan siya ngayon. Nang marinig yun, pumaimbulog ang malamig na tingin ni Chu Shu, puno ng kasamaan, ibinunyag niya ang kasinungalingan sa ilalim ng mga salitang yun, alam ko ang totoo, hindi ka nasisiyahan, kahit isang aso, kung kumain ng masarap na karne sa loob ng 10 taon, hindi nagugustuhing bumalik sa tirang pagkain, kung ang aso ay ganoon, paano pa kaya ang tao? Ang tao ay nilalang na hindi kailanman nakakaalam ng tunay na kasiyahan. Matabang inilagay ni Chu Shu ang kamay sa balikat ni Gao Bei at nagpatuloy, matagal mo na akong sinusundan. Kapag ako'y bumagsak, bumabagsak ka rin. Kapag ako'y umangat, umaangat ka rin. Naiintindihan mo ba? Parang kidlat na tumama ang mga salitang yun kay Gao Bei, itinaas niya ang ulo, nagninggas ang kanyang mga mata ng paniniwala at determinasyon na hindi pa niya ipinakita noon. Naiintindihan ng iyong lingkod ito, malakas niyang sagot. Ngunit umiling si Chu Shu, malamig na nagsabi, hindi mo naiintindihan, ang ilang bagay ay pinagpapasyahan ng tadhana, ngunit ang iba ay nakasalalay sa pagsisikap, dapat kang handang magsugal gamit ang iyong buhay. Ako ay isang taong hindi pinapaboran ng kalangitan, kung gusto kong umangat, kailangan kong gamitin ang aking sariling buhay bilang pusta. Habang nagsasalita, isang makabaliw na ngiti ang dahan-daang kumalat sa mukha ni Chu Shu. Noon, wala ka man lang pagkakataon na sumugal, ngayon, bibigyan kita ng isa. Pumunta ka sa Shangmang Mountain sa labas ng Yuanbao Town, hanapin mo ang pinuno ng mga bandido at iparating ang sulat na ito para sa akin. Kapag nagtagumpay ka, gagantimpalaan kita ng 100 pirasong pilak. Mula sa araw na iyon, ikaw ang aking magiging pinagkakatiwalaang alalay. Nalumbay si Gao Bei sa malalim na pag-iisip, isang matinding pakikibaka ang nag-alsa sa kanyang loob. Kung ito'y noon, tiyak na tatanggi siya. Ngunit ngayon, ang young master ay tila ganap na naiibang tao. Sige, magtitiwala siya at magsusugal ng 1 beses, kung hindi niya kailanman makikita ang pag-asa sa buong buhay niya. Pagkatapos ng mahabang sandali ng pag-aatubili, kinuyam ni Gao Bei ang kanyang mga kamao at matatag na ipinahayag na susundin niya ang utos ng kanyang young master. Napakabuti, saad ni Chu Shu sabay tango, may kasiyahan sa kanyang tinig, iniabot niya ang maingat na selyadong sulat, dalhin mo ito at umalis ka agad, tandaan, walang anumang pagkakamali sa bagay na ito. Tinanggap ni Gao Bei ang utos, desididong sumagot ng masusunod. Sa sandaling yun, habang pinapanood niya si Gao Bei na umaalis, isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Chu Shu, sa kanyang puso, bamulong siya, Yuir, dahil balak mong saktan ako, huwag mo akong sisihin sa pagiging mabagsik. Maaga kinabukasan, umalis si Chu Shu kasama ang kanyang mga tauhan,
isang marangyang karwahe ang gumugulong sa siksik na kagubatan, napapalibutan ng mga gwardya na tila mga anino ng bakal. Mula sa loob ng karwahe, nagtanong ang katulong na si Yuir kung nasaan si Gao Bei. Agad na sumagot si Chu Shu, may bahid ng catamaran sa tinig, nauna nang bumalik si Gao Bei sa Tongzhou Prefecture upang ipaalam na paparating na kami. Nang marinig ito, gumapang ang isang mapang uyam at mabangis na ngiti sa mukha ni Yuir. Sa kanyang isip, nanunuya siya sa sarili, hindi ka darating kailanman, hindi sa habang buhay na ito. Biglang tumindig si Chu Shu, lumapit kay Yuir, dahilan upang matigilan ang babae sa gulat, isang mapaglarong ngunit kakaibang anyo ang sumili sa mukha ni Chu Shu habang nagsalita, Yuir, sabihin mo sa akin, sa palagay mo ba ay maaari tayong makatagpo ng mga bandido sa daan? Nabigla si Yuir, nagmadaling itago ang kanyang takot, at sumagot, Young Master, huwag mong banggitin ang mga hindi maswerteng salita. Ikaw ay isang Young Master ng angka ng Chu, sino ang maglalakas loob na hawakan ka? Pumaimbulog si Chu Shu ng malamig na halakhak, mahirap sabihin, ang kalangitan ay nagdadala ng bagyo, at ang tao ay may kapalaran at kalamidad. Ang kalamidad ay madalas sumalakay kapag hindi inaasahan. Pinilit ni Yuir ang isang pilit ng ngiti, nagsabi, nagbibiro ka na naman, Young Master. Ngunit sa mismong sandaling yon, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng karwahe, tumigil kayo. Agad na tumingin si Chu Shu sa labas, kalmadong nagsabi, nakita mo, kalamidad ng tao, hindi ba't dumating na? Doon, makikita ang kanilang karwahe na hinaharangan sa makitid na daanan ng kagubatan ng isang grupo ng mabangis na bandido. Sa harap, nakatayo ang kanilang pinuno, si Lian Laosan, isang malakas na lalaki na may nag-aapoy na pulang buhok at isang mahabang peklat na tumatawid sa kanyang dibdib, nakatarak sa lupa ang napakalaking sandata. Habang mapanindak niyang sinabi, ano pa ang hinihintay mo, bumaba ka rito, ngayon din. Nang marinig yun, agad na tumapak si Chu Shu palabas ng karwahe, hindi nagmamadali, puno ng kumpiyansa, may ngiti sa kanyang mukha, nagsalita siya sa mga bandido, mga bayani, kung pera ang gusto ninyo, mayroon akong ilang libong pirasong pilak dito, kunin ninyo ng gusto ninyo, tungkol sa iba pa, hindi ako isang mangangalakal na karwahe, kaya wala namang partikular na mahalaga. Nanunuya si Lian Laosan, mabangis ang kanyang tinig, ang ilang libong pilak ay hindi maliit na halaga. Ngunit sa kasamaang palad, ang iyong buhay ay mas mahalaga kaysa roon, bata. Paano kung gusto ko ang iyong buhay sa halip? Mabilis na tumingin si Chu Shu kay Lian Laosan, walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Lahat ay nagbabayad ng pilak upang bilhin ang kanilang buhay. Kung may gustong bumili ng akin, maaari rin akong magbayad upang bilhin ito pabalik para sa aking sarili. Alam mo kung sino ako, sabihin mo ang iyong presyo, kahit anong gusto mo, sabihin mo lang. Sumambulat si Lian Laosan sa pagtawa, malakas at mapanlait. Sinasabi nila na ang pangalawang Young Master ng angka ng Chu ay isang walang silbing basura. Hindi inaasahan na mayroon kang kaunting tapang pagkatapos ng lahat, ngunit pinahahalagahan ko ang isang bagay higit sa lahat, ang pagpapanatili ng aking salita. Kapag nakakuha ko ng pera ng isang tao, tinatapos ko ang trabaho. Samantala, nakatagos sa loob ng karwahe, ipinakita ni Yuir ang isang matagumpay na ngiti. Sa kanyang isip, tiyak na tama ang pagpili kay Lian Laosan. Sa pagkakataong ito, hindi makatatakas si Chu Shu sa kamatayan. Ngunit nang marinig ang huling pagtangging iyon, nagbago ang ugali ni Chu Shu, nawala ang paggalang, pinalitan ng malamig, kumpiyansang ngiti. Kung hindi ko mabibili ang sarili kong buhay, bibilihin ko na lang ang sayo. Sa susunod na sandali, sumibad ang katawan ni Chu Shu pasulong sa kamanghamanghang bilis, sumugod ng tuwid sa pinuno ng mga bandido. Ang kumpiyansa ni Chu Shu ay nagpawalang galaw kay Lian Laosan sa isang iglap, ngunit agad itong napalitan ng galit, humagulgol siya, namumukol ang mga kalamnan, tinipon ng lakas para sa isang pag-atake, hahatiin kita sa dalawa, sigaw niya, sabay pakawala ng mabangis na sword slash. Mabilis na inilga ni Chu Shu ang sandata ng kalaban, kahit sa gitna ng labanan, nanatiling kalmado siya. Pinag-aaralan ang bawat galaw, walang bakas ng panloob na enerhiya sa kanyang mga pag-atake, purong lakas ng katawan lamang. Sa kasalukuyang pagsasanay ko, kailangan ko lamang maghintay para sa tamang sandali. Kalansing, umalingaw-ngaw ang matalim na tunog ng bakal habang ang kamao ni Chu Shu ay bumagsak sa makapangyarihang talam ni Lian Laosan. Kahit nagawa niyang harangan ang atake, napakalakas ng puwersa kaya napaatras si Chu Shu ng isang hakbang.
Hindi maiwasang mamangha si Lian Laosan, ang tinatawag na walang silbing young master ay nakatagal sa kanyang mabangis na atake. Muli siyang sumalakay, nagpakawala ng sunod-sunod na mabibigat na hiwa, ngunit si Chu Shu ay mabilis na umiwas, tila ba sumasayaw lamang sa hangin, bawat galaw ay matatag, bawat iwas ay eksakto. Ang labanan ay mabangis, matindi, parang kidlat na nagbabanggaan sa gitna ng kagubatan, kahit nasa kawalan, nanatiling matatag si Chu Shu, naghihintay ng pagbubukas ng pagkakataon, minsan pa, ibinaba niya ang katawan, makitid na naiwasan ang nakamamatay na hiwa, isang buhok lamang ang pagitan sa kamatayan. Mula sa gilid, nagtawanan ang mga tauhan ni Lian Laosan, tingnan ng kahabag-habag na basurang young master na yon, ang pagharap sa kanya ng boss ay nagbibigay pa ng respeto, dagdag ng isa, tumatawa ng malakas, haha, ang basura ay palaging magiging basura. Lalong tumindi ang galit ni Lian Laosan, punyeta, ang batang ito ay kakaiba, mukha siyang kahabag-habag, ngunit paulit-ulit niyang iniiwasan ang bawat atake, ikang bastardo, kung mayroon kang lakas ng loob, tumigil ka sa pag-iwas at labanan mo ako ng harapan. Nang makita ang kalaban na nawalan ng komposura, kinulat ni Chu Shu ang kanyang mga labi sa isang mahinang ngiti, galit na siya, dumating na sa wakas ang pagbubukas ng aking oportunidad. At sa mabilis na galaw, sinunggaban ni Chu Shu ang sandali, tinipon niya ang kanyang lakas, bamalat sa kanyang katawan ang esmeraldong berdeng enerhiya, inilabas niya ang teknik na Divine Dragon Sweeping its tail, sumugod pasulong sa biglaang pag-atake. Sa isang kisap mata, isinara ni Chu Shu ang distansya, ang patalim ay sumirituwid sa ulo ni Lian Laosan, bahagya lamang naiwasan ng bandido, naiwan ang mababaw na hiwa sa kanyang mukha. Na may malamig, walang awa na ekspresyon, pinaihit muli ni Chu Shu ang patalim, hiniwa ang katawan ni Lian Laosan, agad na pumutok ang sariwang dugo. Dahilan upang mapa-atres si Lian Laosan, naghahanap ng distansya, nag-iipon ng lakas, at nag-iisip ng susunod na galaw. Nang makita ito, agad nagmadaling lumapit ang mga tauhan ni Lian Laosan, puno ng takot, at nagtanong kung ayos lang ba siya. Sa sandaling yun, bahagyang hinawakan ni Lian Laosan ang sugat sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay mapatla, puno ng gulat at pagkamangha. Paano ito nangyari? Kung hindi ako umilag kanina, ang suntok na yun ay kukunin ang aking buhay, bulong niya sa sarili. Samantala, kalmadong pinunasan ni Chu Shu ang dugo mula sa kanyang patalim, lihim na nagdadalamhati, sayang naman, saad niya, masyadong maliit pa ang aking pagsasanay sa Divine Dragon Sweeping its tail, kung hindi niya magagawang iwasan ang atake na yun. Sa puntong ito, galit at ganap na nabaliw si Lian Laosan, umungol siya, mariing nagutos, lahat kayo, sumugod, patayin ang bawat isa sa kanila para sa akin. Sa kanyang utos, ang buong bando ng mga bandido ay humagulgol bilang isa, itinaas nila ang kanilang mga sandata, sumugod patungo kay Chu Shu at sa kanyang mga gwardya. Ngunit bigla silang natigilan, mula sa kanilang likuran, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, gusto mong pumatay ng mga tao, hiningi mo na ba ang aking pahintulot? Doon, makikita ang pagdating ng isang nilalang na may mapanindak na presensya, tila ba nagdadala ng kamatayan, nang inig ang mga bandido sa kanyang pagdating, ang bagong dating ay si Ma Kuo, isang leader din ng grupo ng mga bandido, suot niya ang isang nakakatuwang ngiti. Ngunit ang kanyang aura ay mabigat at nakakatakot, nagsalita siya, narinig ko na may malaking pakikitungo na nangyayari dito, at tiyak, totoo ito, hayaan mo akong makakuha ng bahagi ng mga nasamsam din.